Good evening. Happy Andas. Happy Halloween mga ka-troopers. Shoutout muna tayo. Shoutout Tewakim Farm. Shoutout Anthony Moanya El Nino Conditioning System. Shoutout Mark Camilo Siugay. Maraming salamat, idol. O, doon tayo kanina sa ano mo, sa live mo kanina. Maganda yung mga ano mo kanina, mga topics. So, anyway, yung mga ibang viewers doon, ano yun, mga naka MRM na rin. So, hintayin natin yung iba. 0 viewers pa tayo. Maya konti. Yung topic natin ngayon yung ano, socket knife ni Lance. Ano? Pintuan man tayo mga kasabong. Shout out Picture Up TV. Shout out mga tropa namin ni Mang Carling Manaloto. Shout out sa lahat. Shout out sa inyo dyan, ha. Medyo busy tayo ngayon, ha. Shout out sa lahat na gumagamit ng MRM boots. Anyway, lalagay natin to sa YouTube. Ano? Comments down below. Pag-usapan natin yung ano, JBL Brothers Game Farm is watching yung nilabas ngayon ni Master Lance, no? Yung ano niya, socket knife. Kwentuhan natin yan. Pag-usapan natin yan mamaya. Dandahan natin. Malupit yung ano ni Lance, ha? Yung nilabas niya ngayon sa ano. Anyway, magdi-demo siya doon sa ano, sa Expo sa Cebu ditong November 15. Diyan sa IC3 Convention Center. Ang daming ano, ang daming mga exhibitors, no? From Manila, from Bacolod, halo-halo. Saya siguro niyan, 3 days. Hintay natin yung iba. Maganda yung mapasyal doon, no? Shout out. Yung available natin yung no, Victorinox, no, from Germany. Sana lang naiwan, no? Yung mga kusunada nito, pwede nyong bilhin to. Dos ito, naubos na yung 10. Ito na lang naiwan kasi yung isa sa akin. Personal ko na ano, gamit. Dami siguro naglaban ngayon, ano? Mga tapada, mga derby siguro. Shoutout JBL Brothers Game Farm is watching. Okay, kumusta sa inyo dyan, no? Tayin natin yung iba. Habang hinihintay natin, magdi-demo muna tayo ng ano, MRM boots. Meron tayong 18 inches ano, nasa pin.
Comments down below. O, shout out yan ha. So yun, mamaya kwentuhan natin yung socket knife ni Lance De La Torre. Malupit yun dahil yun ang ginamit niya sa Candelaria. Malupit yung Bacolod dyan Candelaria 7 Stag Derby. Isang tari lang ginamit niya. Oo. Isang tari 7 manok. Malupit katibay yung tari na yan Oo. Ano muna tayo? 7th. Kwentuhan natin yung kita mo yung ni Rapapap, yung sinir ko sa'yo, yung niya. Siminto ata yun yung tipi niya. Tapos dun sa ibabaw may lagayan ng tanim O parang parang may konting box doon na lagyan ng pili mo taniman. Basta dyan. Oo. Magamit pa ba ang MRM sa tari? Hindi. Iba yun kasi yung kay Lance, na yun, para yung niya, bilog kasi ganon Oo, hindi pwede yung MRM dun. Pwede siguro ang MRM yun, kung wala ito wala. Ito lang bilog, ito lang ganyan Oo, tapos lalagay mo dito. Pero yung tinidor kasi ni Lance, yun, makapal yun bakal yun so mas lalong kakapal. So hindi na kailangan ang nito mamaya. El Nino Anthony Muanya, shout out sa iyo. Sarap niya sa Cebu. Expo. Andun si Lance sabi ni Lance siya, meron siyang video kasi na papakita niya yung tari niya doon, yung socket knife, tapos i-demo niya paano gamitin. Oo. Galing El Nino. Basta yan pare. Wala ka pa bang laban? Oo. So bakit ito lumabas ito Ito yung original from Mang Carding Manalo to. Okay. Shout out to Mark Camilo si Ugay. So andun tayo kanina Chris Duran, yun, yung mga birada natin dyan pag pumasyal ka dyan sa Dumaguete, napakadaming the land of Duran, nandiyan po daming Duran dyan, parang lugar ng mga Duran dyan sa Dumaguete City, daming Duran dyan, kalat Duran dyan, lip and right, mga sabongiro pa naman, meron nga ako naturuan dyan si Phil Duran, Kasa at saka yung MRM. After 1 week naglaban siya. Champion. 5 Stag Derby. Oo. Magandang hapon outdoor. Chris Duran. Champion siya. Oo. Gamit yung kasa natin. Saka yung naka MRM. Kasi yung gamit ni Phil, kaya siya na-convince kasi yung gamit na is Malaysian. Di ba alam mo yung Malaysian parang tari na ganon. Wala tinidor yun parang ganon. Tapos gaganyan, tapos isasaksak dito sa ilalim yung tinidor at saka dadaan dito sa gilid yung makapal na metal, masakit yun. Tapos ang sabi niya, disadvantage. Kasi pag umatras yung manok, yung bakal dun sa ilalim dito dumandaan sa ilalim, sabit dun sa lupa, kaya hindi makamaneuver ng maayos. Sabi naman ni Marnel Graho, yung sikat na gopher maker dyan sa Dumaguete, sabi niya, nagtaka siya bakit nag-champion si Duran. Sabi ko sa kanya, ako nagturo niyan sa kaya pala ibang mga birada niya isang palo lang. May mga video dyan, may video nakita natin dyan. Yun, nag-champion si Phil Duran yun kamag-anak ko yun. Sabongero, basta maraming mga Duran, mga sabongero yan dyan sa Dumaguete. Oo. Yung napasyal si Mark Camilo si Ugay, kwentuhang barbero to way back. Ako naturuan ako ni Mang Carding, 2000 2001. Oo. Saan ba yun? Doon sa bahay niya. 2001 yun tuturuan ako ni Mang Carding. Oo.
Yan po. 2001 yan. Yan po si Mang Carding. Oh. Kasikatan pa ni Mang Carding yan. Nalaman ko kasi yan si Mang Carding kasi meron yung portion sa tukaan. Portion yung tarik portion. Siya yung ano dun eh. Resource person. Oo. Eh yung napasyal si Mark Camilo si Ugay, hindi ko alam kung anong year siya napunta doon. O liba siya sa akin o nauna pa siya sa akin, no? Yung pakay ni ano doon, di Mark Camilo, nag-living kanina eh, nandun tayo, no? Sinoutout din niya tayo doon. Nabibili siya ng ano, ng bakal. Kasi maganda yung bakal na ano eh, tungsten yun. Ngayon, shout out sa inyo lahat yan ha. Good evening sa inyo lahat. Hindi naman nagbibinta si Mang Carding ano, ng bakal. Kasi ang ano ni Mang Carding nagbibinta talaga ng tari, hindi yung bakal. Sabi naman ni, mahal yung tari, 1.5 no. Sabi naman ni Carmelo nung una, paano tayo makabili niyan? Hindi pa tayo nga nakapagtari, hindi rin natin alam kung sinong tatarian natin. Tapos bibili tayo ng tari na 1.5. Kasi ako nung una nung panahon na yan dito sa amin no, pwede ka lang, ako meron ako mabilan dito nung una na 250 lang. O di ba ang layo? Di ba ang layo no? O 250. Tapos kay Mang Carding 1.5, pero pwede mo nang gamitin sa World Slasher. Oo, yung nag-champion nga si Dikilim, yung tari na yun yung ginamit nila. Dikilim, to anong year nag-champion sa World Slasher yon? Yung tari ni Mang Carding yun. Oo. Yun. So hindi siya nakabili. Oo. Ako naman nasa mababang kapulungan tayo siyempre panipon tayo para magkaroon ng tari. Oo. Pero nga tayo dito sample ng tari ni Mang Carding. Oo. Kailan natin pwede pakita no? Kasi medyo nagagalit si Whitey. Ayan po. Galing kang Mang Carding. Pag meron makita kang ganito, kang Mang Carding yan, no? So, ang metal nito is tungsten. Hindi natin pwede pakita kasi ilalagay natin to sa YouTube. Magagalit si Lolo Meta. Yan po. Oo. Nung unang panahon, pagbilin mo to 1.5. Yan po, no? Oo. Tapos, isang beses, nagkwentuhan kami ni Mang Carding. Meron siyang pinakita sa akin. Mahal, ang mahal na tari, 2,500. Yung panahon na yun, no? Patay tayo dyan. Roy, Jackies, MRM user. Sabi niya, mahal yan bong. Ha? Magkano Mang Carding? 2,500. Patingin nga. Hinawakan ko yung tari, no? Ginaganon-ganon ko. Oo. Yung tari na yun, yung dito, walang ito may di ba may welding yan na nakahinang yan diyan no. Yun hindi. Tapos yung dito niya bilog, gano'n no, bilog. Oo, yung pareho kay Lance nga, bilog siya. Tapos diretso siya gano'n. Oo. Oo, sabi sa katropa natin ni Mang Carding, hango sa ano yun, American knife no. American socket knife, yun ang kinuha nila ng disenyo doon. Oo. Kasi nakakuha sila ng design doon sa US. Yun ang pinagayahan nila. So ganito, naalala ko na lang nag-drawing ako kanina para basta parang ganito yung forma. Yung tari. Ayan ganito ang forma niya. Kita mo, bilog siya di babaw. Tapos walang welding yan. Tapos yung padron diretso dito ganun. Pero maigsi lang yung mga tari na yan. Kita mo yung ano ni Lance. I-review yung mga ano mo. Ano yun ni Lance. Kay Lance dito maganda yung pagkagawa ni Mang Carding kasi yung ano gamit niya metal is ano nga, tungsten. Mas high grade pa sa tungsten no, yung gamit ni Mang Carding. Mahal nga lang. Hirap na nga tayo dun sa 1.5. Ibibili ka pa ng 2.5. Tapos hindi mo alam ang tatarian mo. Yun. Diba? Parang kahirap nun. Di ako nakabili nun. Tapos yung tari na yun ginamit namin sa nagderby si Mang Carding. Kasi si Mang Carding kasi nung una pagka estudyante ka na pwede kang sumama sa kanya para manood. Yun medyo na close na natin si Mang Carding, nagderby kami sa sa Rollicon. Ginamit niya yung tari na yun Oo.
Kita mo, isang banggaan lang, oh. Pag ganun, pagbangga, yung kalaban, sabay, lingon, talikod, takpo, nangisay, patay, sa palo lang, oh. Yung tari na to. Oh, sakit knife. Ngayon, siyempre, pang pang congressman to pang senador, pang mayor, pang mga general, pang dikilim to no. Pagka wala kang bibili ka ng mga ganyan tari, tapos ang disadvantage sa pagka na to, mapudpud na to dito, wala nang palit yan kasi tatapon mo na yan kasi nga walang diretso yan from tinidor to padron dito, diretso yan. Ikaya mo ba yung tari na yan? Kung maatas na yan dito, wala na, tapon, hindi mo na magamit. Pang big time lang talaga to kasi 2.5 ang binta, di ba? So doon na lang ako dito sa tari na to, nagtiyaga. Oo. Ito na yung sabi ni Mang Karding, ito na lang sa yubong, ito na lang yung bilhin niyo kasi naman to pandirbi naman din to sa mga big time. Pero iba ang patama nun kaysa dito. Oo. Mas malupit yun kasi mo na, American design yun hinango nila dun sa talaga yung sakit knife ng mga Amerikano. Yun kaya yung pag tinanong si Lance nung ilang percent ba yung tari mo kumpara sa conditioning, 80 ba sabi na kon ba ibang klase ka, baliktad yung iba 80% ang conditioning, 20% lang ang tari. Yun yung 80% na yun, ang ibig sabihin ni Lance nun, malayo pa kayo sa akin. 80% lang kayo sa akin, malayo pa kayo. Kasi kita mo, gumamit siya ng isang tari. Sa Candelaria yan malupit yung mga labanan dyan, isang tari. Sabi naman ni Lance na ang dami na ring nakapanood. Bakit pa siya magsinungaling? Kayo, pag hindi kayo maniwala, ako nakapagtapos na ako ng doktor. Sabi ni Lance meron akong coming na attorney. Nang dahil lang dito sa sabong. Saan ka maniwala nun? Di ba? Ibala na kayo kung ayaw kung gusto lang diyan na kayo. Sa inyo na rin yan. Basta ako nakapagpatapos na ako ng doktor. May coming pang attorney. Di ba? Kaya sabi niya 80%. Hindi lang nila makuha 'yon, Ibig sabihin ng 80%. Ang ibig sabihin nun, malayo pa kayo sa akin. Kasi sa tari pa lang, iba ang tari nila kumpara dito. Ito tawag nila dito, commercial lang to yung tari na to. Commercial lang yan sa kanila. Yan yung lagi kong binabanggit dito nung una nga, commercial, yun. Okay, tapos ayun, kaya nga hindi natin kinaya yon. Hindi rin pwede si Mang Karding magawa ng tari na puro sakit. Sinong bibili nun? Mga congressman lang lahat ang senador, mayor ang customer mo. Mas marami ang masa, diba? Mas marami ang masa, kaya naglabas si Mang Karding ng yung nilabas niya. Hanapin natin. Ito po, buti po, nahanap ko, 2001 ko ito nabili. Ito yung nilabas ni Mang Karding. The original rubber boots. Yan po. Buti na, kita mo, 23 years. Meron pa akong isa. Rubber yan po. Nag-design si Mang Karding nito para sa pangmasa. So, ikabit natin. Subukan natin. Matalino rin si Mang Karding talagang kinukuha na yung masa naglabas siya ngayon ng rubber boots. Yan kaya yung rubber boots na yan 2002 gamit ko na yan. Ganon din ang diskarte. 18 inches lang din, kaso manipis tong paa na to ayan diba? Yan ang original.
Magkarding. Wala. Isa lang to sa akin eh. Oh, gusto nga tong kunin ng katropa natin sa California, USA. Sabi ko, ano na lang Brad, kasi souvenir ko na lang to kay Magkarding. Oo. Yan po. Di ba? Maganda rin. Oo. Yan ang original. Diyan po nanggagaling ang MRM boots. Yan po. Oo. Kasi ito yung nag-design siya nito ng MRM ay yung rubber boots dahil hindi naman natin kaya tayo bumili nito ng socket knife. Hindi ko lang alam kung magkano kay Lance, no? Oo. Sana maraming nagtanong kung magkano. Basta kay Magkarding way back 22 years ago, 2.5 ang presyo nito. Oh, 22 years na. Isipin mo 'yon. O magkano kaya ngayon 'yon? Tapos ang bakal na ginamit niya high grade, no? High grade tungsten, no? 'Yon. Tapos yun na. For how many years lumabas na rin si para makapag-play ng husto. Ito na. Ito na si MRM. Yan po. Okay? Kaya nga naglabas sila nito kasi hindi nga natin kaya ang dito. Pangmasa ito. Ito po'y pangmasa. Kami lang din ni Magkarding ang gumagamit nito noong una, 2002. Ilang years na yon. Buti nga ngayon naglabas si Lance ng ngayon eh, di ba? Nito. Oh. So parang na rin yun. Oh, kasi ang bakal nito, ito solid to bakal eh. Oh, solid to bakal. Oo, yan, solid yan. Makapal yung bakal na yan, no? Tingnan nyo yung kay Lance. Oo, ang bigat nito, ito 3 grams lang ito. Parang meron ka lang sing-sing na maliit. 3 grams more than, hindi sa abot ng 4 grams. Ito. O, 3 grams lang yan. Matalino si Magkarding nung una. Talagang ginaya niya to, gumawa siya ng ganito para makapag-equivalent nito pang masa, para makagamit ka ng tari na ganito, no? Oh, diba? Oo, okay. Alam nyo na ngayon the history of MRM boots, diba? Diyan basta-basta kung saan ang pinanggalingan yan. Gumawa sila nito kasi hindi natin kaya ang 2,500 na tari. Hindi naman lahat kongreso man bibili sa iyo, di ba? Kaya lang pa siya bibinta. Di ba? Negosyo 'yun eh. Kaya nag-create siya ng tari na pangmasa. Oo. 'Yun nga ang pinakita ko kanina. Oo, yung pangmasa 'yun eh. At saka nag-create sila ng MRM. Itong boots na to, nag-create sila. Ito hango na lang to eh. Pero ito talaga yung original. Yan po. Para makagamit tayo ng mga tari na ordinary lang. Yung mga commercial na tari. No? Katulad nito. Oo. Okay. Diba? O, pag ito nandyan sa demo ni bagong video na nilabas ni Lance ngayon, pag align mo nito, iganon-galon mo lang eh. Iganon-galon mo lang. Ihawi-hawi mo lang para makuha mo yung alignment. So makikita mo ngayon dyan, no? Makikita mo dyan, nagsapin si nagsapin si Lance dyan. Nag-demo siya, meron dyan eh. Tingnan nyo lang sa Facebook. So tinignan ko yung bilang ni Lance. Gayahin natin ha. Okay, ito yun. Ayaw nga ni Lance ng sa gabal yung mga sobrang haba ng sapin. Ayaw ni Lance doon. Oo. Kasi istorbo daw. Oo, sa gabal. Ganito si Lance, oh. Nag-ikot siya ngayon dito ng 3. 1, 2. Ang gamit natin na 18 inches ha. Ito yon. Pero titignan natin kay Lance. 3. Okay? Wala pang bilang yan. 1, 2, 3. Tapos inakyat niya sa ibabaw ng 2. O, tignan mo 1,
Oh, dalawa. So yung gamit ko na 18 inches, halos pareho lang kay Lance. Di ba? 18 inches rin si Lance. Oh, may idea na kayo ngayon. Kaya yung naglabas ako nito year 2020, puta, ang dami kong putakti ang buzzers. Oo, kaya hindi na ako naglabas nun. Hinayaan ko na lang sila ni Pijorap TV, sila ni Chard Cabalbon na mag-vlog, sila ni Dongs Abyo, yun. Sila ni Killer Eye. Si Killer Eye hindi siya nag-vlog eh. Pero gumagamit yan ng MRM. Pag mag-derby yan, naka-MRM yan. Yun. Kenneth Cuevas, shoutout. Shoutout tayo ulit. El Nino Conditioning System, MRM user na rin yan ha. Si El Nino, marami na rin kuhan yan, membro. 200 members. Yan po si El Nino. Shoutout Pejorap TV. Yung palang gusto pag-tutor, no? Kung mahal kasi ngayon eh, pag pumasok ka sa mga cooking school, mahal kasi 15,000 yung pumasok ka doon. 15,000 lang yun eh, kung saan ka galing, pamasahe mo, tapos absent ka ng 3 araw, storbo. Pero mayroon tayong opsyon pangmasa. Oo, para sugdan mo na. Kailangan bilis-bilisan natin ngayon dahil ang dami ng mga babaeng gapper ngayon, no? O katulad ni Lady Gapper of Taguig, Princess Maymay. Yan po estudyante ni Pijorap TV. O pag mag-message kasi si Romeo Silan yan no? Siya yung nagturo dyan, si kay Maymay. Pag mayroon kang Lady Gapper dyan makita sa Taguig, yan na yun. Si Lady Maymay yan, Princess Maymay. Oo, naka-MRM yan, si Lady Maymay. Oo. Pwede kayo Metro Manila o Pasig. Lapit lang kayo kay Pijorap TV. Pwede kayong lumapit sa kanya. Oo. Yan po si Pijorap. Yan po si Pijorap Doon rin nag-aral kay Bunginsong. Oo. Ayan po si Pijorap, si Bunginsong yung mga katropa niya, itong mga kabats niya yung nag-training dyan yung kalakasan pa ni Bunginsong yan Tapos yung time na yan, yung September, na gawin naman tayo doon sa bahay ni Coach nagpangabot kami ni kasi may estudyante si si Pijorap na si Coach. Shoutout sa iyo Coach. Sa bahay to ni Coach nagpatutor si kay Pijorap. Na-invite naman tayo kaya nandun tayo Ayan po. Ang iyong lingkod Okay. So yung papel naman natin diyan actual akong nag-demo kay Coach ng paggamit ng MRM boots. Actual natin pinagamit yung MRM. Si Pijorap naman ang namahala dun sa sa kasa, sa alignment. Yung mga diyan yung mga lang to si Kamaster, budget mail lang to, parang bumili ka lang ng ukay-ukay na pantalon. Oo. Pasyalan mo na. Huwag tayong pauli kasi padami ang mga lady gapper ngayon. Iba ka magbago ang isip ng mga game farms na baka mamaya puro na babae ang mga gapper. Ang dami na ngayon Romel Sibunga is watching. Shout out 8. Kaya yung natin ay balik natin yung pinakita sa akin ni Mang Carding way back 2002 yung yan. Di lang ako nakabili itong sakit knife na to. Maganda kay Mang Carding kasi yung dito sa kanto niya, tignan mo yung kanto. Pinakita sa may kanto yan 4, parang may kunting sungay diyan diyan dito sa baba. Saka dito. Para magtali mo, pwede ka pa rin mag-lock. Pinakita sa akin ni Mang Carding paano siya i-lock. Ganon. Pero hindi na rin ako nag-interest kasi mahal nga ang tari na to, 2,500. 22 years ago. Magkano na to ngayon? Hindi ko alam
Oh, kaya si Lance, maganda rin yung kay Lance eh. Sabi ni Lance, maganda rin yung bakal na ginamit na imported data. Ngayon, ang kwentuhan doon, magdidemo si Lance De La Torre sa Expo sa Cebu itong November 15, malapit na, no? Sana makarating ako doon. Makita natin si Lance yung kasa, no? Oo, kita natin yung bakal. Tapos sabi doon, yung gustong mag-order, pwede ka bumili. Oo. Dadalhin nila doon sa Bacolod City doon ipagawa, tapos padala sa'yo. Yun. Ang wala silang dalang tari. Oo. Yung dala nilang tari, yun lang ginamit niya doon sa, sa 7 stag Candelaria. Tapos ididemo niya yon. Tapos kung sinong may gusto sa tari na yon, mag-request ka para mapagpagawa sila doon sa Bacolod City. Nandun kasi sa Bacolod City yung paggawa nun eh. Gapper maker niya, Lance De La Torre. Oo. Yun sa Red Pot Game Farm ba yun? Si Lance. Saka marami nagbibisita dyan. Sabi niya naman ni Lance, open kayo dito sa ko. Open kayo. Punta kayo dito sa game farm kung sino yung gustong matuto. Tuturuan niya, paano ikabit yung Oo. Meron nga isa niyang gumagamit diyan sa iba siguro 'yun. Hindi niya katropa siguro 'yun, pero marami ng katropa diyan si Lance, Kaya pagka naano ka diyan sa Bacolod, maraming diyan, mga bigatin diyan, mga talaga, mga breeder, mga handler, mga gapper, mabigat 'yan ang labanan talaga diyan. Katulad nung napasyal kami doon sa last year, December, sumali kami ng 3 stag derby. Malupit ang mga doon, mga entry. Oo. Diyan sa Guanson Cockpit. Naku po. Romel Sibunga, Romel. Magandang gabi, boss. Magandang gabi rin sa iyo. Kaya yun na nagawa ito kasi hindi naman pwede bumili ang mga mga katulad natin na nasa mababang kapulungan na pangmasa. Mas marami ang bibili kasi na mas marami pangmasa eh. Kung puro lang ganito ang ginawa ni Mang Carding, wala siyang binta. Maghintay ba kasi kung sinong congressman ang bibili, di ba? Oo. Kaya gumawa siya ng tari na pangmasa. Oo. Pangmasa talaga. Kaya ito yung sabi na, ito na lang yung sa inyo yung boom na gamitin nyo. Oo. Yan ordinary lang. Pero pang wood slasher to. 1.5 ang bili ko nito. Oo. Ganun sungay ang dito. Sungay. Pwede mo lang ilusot sa ilalim ang tali dito eh. Para hindi rin sabit, diba? Oo. Sungay. Yan? Hindi natin pwede ipakita ang talim. Nagagalit si Lolo. Si Lolo Mita. Silalagay ko to sa sa YouTube. Tungsten pang metal dyan. Ito'y tatlo nito papunta sa Pangasinan, dahil yung isang katropa natin na sa California, USA, pag uwi niya lilipad ang tatlo nito. Pero kasi ako dito 7. Yung tatlo papunta sa kanya sa Pangasinan. Mga katropa rin natin, katropa namin ni Mang Carding. Yun, okay? At least may alam na natin yung istorya na yung gumawa siya ng mga tari na yon na pangmasa. At since hindi naman maganda naman kasi ito, kasi saklog lang, nag-design na rin siya ng ganito. MRM. Para parang rin, parang socket knife din siya pagtanggalin mo ito, lagay mo dyan, pwede ang socket knife dyan. Pag wala ganyan, wala tong higaan ng paunan, socket knife yan socket knife yan. Diba? Ito pang lang ito, pang may ordinary lang na tari. Kaya yung design na to is hango rin to sa socket knife. Yan lang ang hindi maintindihan. Ang iba, wala pa silang idea
wala ka talagang makuha idea kung ang pagkasabungiro mo is yung hindi ka open-minded, yung parang kabayo ka lang na kung anong makita mo lang doon sa yun lang. Wala. Oo. Mark Camelo, si Ugay. Kumusta yan, sir? Idol. Yun. Oo. Yan po, idol, ha? Ihabol natin, idol, sa iyo, no? Balik tayo. Rewind tayo konti. Kasi baka nahuli ka. Oo. Yung napasyal kaya doon kay Mang Carding, di ba? Ang pakay mo doon is magkaroon lang ng ng bakal na tungsten. Hindi naman kasi pangbenta ni kasi yung bakal na yun kasi kay Mang Carding, talagang taring bibili mo, mahal-mahal ng mga tari niya, 1.5. O yung kaya yung mga nabili kong mga tari sa kanya, mga ganito lang. Kaya mga ganito lang O. Tapos yung naglabas si Mang Carding ng tari na design niya hango sa socket knife, sa American socket knife. Ito yung ginawa niya, pero hindi ako nakabili nun kasi kamahal nun, 2.5 yun binta ni Mang Carding, para bilog siya. Ang forma nito nakagaya na nilabas ngayon ni Lance De La Torre, parang ganito rin. Tignan nyo yung tari ni Lance De La Torre. Oo. Kasi din yun American design yun ang pinagkuhan na nun na design kay sa din mga Amerikano. Kang Mang Carding naman, ang pinagkuhanan nila ng design nito, Amerikano din. Mga tropa nila ni Bob Howard. Iwan ko kung kilala nyo si Bob Howard. Oo, si Bob Howard parang champion yan sa World Slasher dito Mga 1991 yun, ilang beses nag-champion yun. Oo. Tsaka yung si Bob Howard, di ba idol natin si sila Ray Alexander, sila ni Bruce Barnett, di ba mga idol yan? Pero pag doon ka pala sa Amerika, sila ni Ray Alexander at saka sila ni mga kilala nating mga idol, ang idol nila si Bob Howard. Alam nyo na ngayon. Oo. Doon po nakahango yung design na to sa ginawa na tari ni Mang Carding sa mga tropa ni Bob Howard. Di ba? Shout out Mark Camelo, hello for you. Ganda yung mo kanina, idol, yung live mo kanina, lagi tayong nandun Oo. Pero maganda sana kung maluwag tayo 22 years ago, kasi sabi ni Mang Carding, boom, mahangil boom 2.5 nga, hirap nga ako sa 1.5 na tari. Ito pa kayang 2.5. Wala kasing welding dito, yung dito sa gilid dito. Diretso lang yan, ganon ganon lang yan. Oo, bilog siya. Tapos pag ilapat mo siyang ganyan, bilog siya dito. Tapos dito, diretso na yung padron dyan. Diyan, ganda nga ng tignan. Oo. Kaya yung ginamit niya, hindi ako, siya. Ginamit niya sa Ruligon, isang bangga lang sabay talikod yung kalaban. Patakbong ng isay. Patay pala. Isang palo lang. Oo. Sabi ni Mang Carding, bong, tanggalan mo ng yung tari. Ako nagtanggal ng tari dun sa likod, dun sa gilid sa may cockhouse. Pero ang palang sumunod sa akin na isang din curious din siguro follower dun sa tukaan yun. Oo, nakiusap sa akin, Brad, pwede ba natin makita yung tari? Joey Tinoso, basta yan. Sabi ko sa kanya, tingin-tingin ko, alam mas Mang Carding, Brad, bilisan mo lang pagkatanggal ko, tinignan niya 10 seconds. Sabi ko sa kanya, bilis lang. Hindi ko alam kung bakit niya tinignan yun. Oo. Ginaganon-ganon niya yung tari. Ganon-ganon niya. Talikod, ganon. Pero nakabalot yun. Nakabalot ng leather. Pero hindi siya mahalata na wise yun si Mang Carding. Hindi mo mahalata na socket knife yun. Kasi binalot niya ng leather din. Pero pag iganon mo, doon mo makita yung yung socket talaga ng pareho kay Lance. Kay Lance, bilog, malapad lang yung kay Lance. Pero kay Mang Carding, parang ganito lang din parang ganito lang yung niya. Ganito kalapad
ganito kalapad. O, na pabilog diyan, pabilog. Parang isalpak mo lang yung ganda nga. Salpak mo lang. Oo. Pero since na hindi naman natin pangmasa, makabili tayo na pangmasa, eh magtatari ka sa tupada yan, tapos yung tari mo kasi practicing ka pa lang 2.5, hindi siguro. Oo, eka lang, kapag makabili ng 2.5, hirap ka sa 1.5, 2.5 pa. Kaya gumawa si Mang Karding ng pangmasa. Oo, yung mga ganitong tari na ano, gumawa siya ng mga ganito, medyo 1.5 kayang-kaya pa. O, medyo makahinga-hinga ka pa konti. Sa panahon na yan, 22 years ago, tagal na nun. Oo. Oo, tapos para hindi naman madihado, kasi mahal naman to eh. Nag-design din siya ng ano, rubber boots. Ito yun. Oo, para akma doon sa ano, meron ka ng tarik na normal, gaganon mo lang. Oo, 18 inches din yung ano, pareho kay Lance, 18 inches din yung sapin. O di may idea na kayo. O no, di ba? Pagka sarado kasi yung utak natin at nakapagtarik ka lang sa tupada ng 3 bisis, ang lakas mo nang magbas. 3 bisis pa lang nagtara. Di ba sir, ano din to si Mark Camilo eh, dami rin tong ano eh, fans na mga ano eh. Kanina ano nga sa live, nag-open bashers niya ako. Sige, eh wala naman pumasok. Meron taga-ball. Meron taga-ball, malupit daw na anong pinagtatawag siya, mga ano, ok-ok, mga ano. Sabi naman eh, sige, puntahan kita dyan sa Bohol, bisitahin kita. Oo, hindi naman kita kalaban. Biglang binura yung Facebook, natakot siguro. Ayun ang mga ano dyan. Oo, wag kayong mag-ano kasi, magsalita ng mga hindi maganda. Oo. Pakita ko yung kay Lance, ha. Makikita nyo man sa Facebook eh, pero tinignan ko, sa gagayahin natin. Meron tayong inches. Ito yung akin, ha. Ito yung akin, 18 inches. Gayahin natin kay Lance. O kung akma ba talaga doon. O. Si Lance, nag-ikot sa dito eh, di ba? Ganun siya, 1, 2. Daming nakapanood ng nag-video nun eh. 3. Sabi ni Lance, ito naman tayo sa baba. O. Nag-ikot din siya ng 3, no? O, 1, 2, o, 3. Tapos binalik niya sa taas. Nag-ikot siya ng 2. O, ganyan, no? 1, o, 2. O, medyo payat lang yung ano natin, ha. So, ibig sabihin, itong akin na 18 inches, pareho kami ni Lance na sapin, 18 inches. Okay, may idea na kayo. Buzzers! Oh, pasok mga buzzers! Wala ba tayong buzzers dyan? Sabi pa nga ni Mark Camilo, Sir, mas maganda yung may buzzers kasi ibig sabihin nun, pinapanood ka na. Pasok mga buzzers! Ay, shout out pala, ha? Nakalimutan ko yung mga tropa namin ni Mang Karding. Shout out sa iyo, pare. Oo. Yung nag-reunion kami ni 2004. Sabi ni Mang Karding, Bong, may big time tayo darating. Ha? Sino Mang Karding? Pamangkin ni former President Marcos. Ah, ganun ba? Ano ang apelyido Mang Karding? Edralin. Kasi middle name. Pinsan sila ni BBM. Oo. Yan po, sa reunion namin. Oo, baka kwentong barbero lang to. Yan po. Oo, yan Mang Karding, oh. Ito yung sinasabi ni si Edralin dyan sa Ilocos. O pinsan ni BBM. Ayan po ako, nakapula ko dyan, oh. Po hindi po to nakarating, ha. Hindi to nakarating yung iba dahil may bagyo to. Dami sanang darating dito sila ni Otequiroso. Oo. Dami pang parating nito ng mga big time. Shoutout pala sa iyo dyan. O, Oliver Doya, Pangasinan. Tsaka special friend natin dyan, no? Si California sa Pangasinan. Si Joseph. Joseph. Andun pa ngayon sa California. Katropa natin yan. Yan sa kalakasan pa ni Mang Karding yan, no? Tuwing linggo nito si Mang Karding, nandun yun sa tukaan. Oo, tapos may mga topic siya. Pinapanood ko dun sa sa tukaan. O pagka sunod na araw, pasyal ko kay Mang Karding. Mang Karding, iba yung sinabi mo, ah. Huwag ka maniwala dun, Bong.
Malukot sa Mang Karding eh. O, ganun mga negosyo yan. Oo. Yan po. O, saya namin noon. O, nagkainan kami doon. Yan ako nakapula. O, kita mo, katabi ko na si Ray, yung pamangkin ni former Marcos, no? Senior. Yan malupit yan. Yung mga big time, yung mga ni Mang Karding yan eh. Kita mo yung may tarik pa nga si Mang Karding doon na mahirap na magsalita na wala kayo doon. Kita mo, 2 piraso lang nito. Sabi niya, Bong, pag congressman bumili sa akin nito, 2 piraso 2 piraso, 45,000. Kwentong barbero. Ba, pwede pwede natin puntahan si Mang Karding sa langit. Di ba? Frederick, kailan ka laban-laban. Matagal ka ng gapper siguro Tirahin mo ng ima remotes. Napasyal ka kay nakita ko kayo, nagpicture kayo ni idol mo, si Mark Camilo. Sana magkita rin tayo, pasyal ka dun sa Cebu, ngayong November 15. Merong doon, malupit, mga expo, nandun ang mga bigatin. Nandun nga si Lance magdi-demo daw si Lance nitong tari na to. Yung ginamit niya doon sa sa Candelaria 7 stag, tapos isang tari lang ginamit niya. To yun. Yung itong tari na to, sakit knife. Yan. Boy Pelo ang mas barkada ko, idol. Magkita tabi-tabi lang sila ni Mang Karding sa Talaba. Si Boy Pilo. Si Boy Pilo, mga yan mga malulupit. Kelly Manuel watching. Mga kilala kasi yun kayo siguro mga nauna dyan, idol Mark. Ako lang ako doon pa lang tayo sipunin Sabi nga ni Mang Karding, bakit ka mag-aral ng pagtatari, Bong? Sabi ko, Mang Karding, 1988 handler na tayo sa Inigaran. Katagal na kulang tari kasi talagang maglaban kami mga 1980s 1988, 89, mga 91 ganon. Nahirapan kami sa yung tropa namin, maganda yung panlaban. Problema naman kami sa gutter. Kaya nakapagpasya ako, sabi ko kailangan magturo sa akin big time. Yung nandoon na tayo sa Metro Manila, nakita ko yung si Mang Karding sa tukaan ko, ito na. Yun, talagang pumasok ako doon. Hindi ko pinatagal. Nagpa-enroll tayo. Ang gastos. Talagang pinag-ipunan ko. Di bali na. Basta big time. Yun po. Yan pong istorya na yan. Kaya medyo na tayo. Kaya sabi ni Mark Camilo kanina, bilis-bilisan natin mga lalaki. Mag-DIY na tayo. Di ba? Kasi kadami ng mga gapper ngayong babae. Meron nga ako nabigyan 2014. May mga sikat na babae dyan Sila lang yung sikat na babae sa Batangas at saka sa isang Metro Manila. Maniwala ka, may mga MRM boots na yon. Ayaw lang nila gamitin. Sabi naman ng isa, ay sir, hindi pumayag si Busing. Kasi daw, mga ganun-ganun. Ay okay lang ma'am, basta hawakan mo lang yan. Pero mayroon na sila. Alam mo na yun kung sinong mga kilala yung mga gapper na yan. Mga 2014, mga 2010. Alam nyo na kung sino yan. Meron na yung MRM. Diyan sa Batangas, Lady Gapper dyan. Medyo bilog-bilog yung katawan, maganda, maputi, maganda yung buhok, mahaba. Kilala. Yung isa naman medyo maiksi. Minsan in-interview sa TV, ganun. Meron na yan. Tagal nang meron yan. Hindi lang pumayag hindi lang sila pumayag dahil ito yung bossing niya. Kalaban nila si Mang Karding ikaw pa na magagamit sa gamit nila, hindi siguro. Di bali na. Magkalaban yun. Alam mo kasi sa larangan ng sabong pag kita mo pasyal ka dyan sa Metro Manila, tingin ka sa mga gapper. Pero pag ambis-ambisious dyan sa
Mandala yung cockpit, natingin lang ako doon, di ba may mga kwan doon. Pwede ka lang manood din sama na tingin ng isa para tutunawin ka ng gapper Parang akala mo, ano ba, patingin-tingin ka dyan, kami lang may alam nito. Oo, pag tingin-tingin dyan, parang gano'n ang ibig sabihin doon. Tutunawin ka sa paningin. Yun, mga gapper yun. Gano'n ang mga gapper, no? Pero tayo hindi, Kaya sabi ko sa inyo, bago ka tunawin, mag-aral ka na. Oo, mag-aral ka na. Hindi naman ito mahirap ang, pagtatari. Ano bang problema? Ha? Ano ba problema sa pagtatari? Wala siguro. Di ba? O sige. Turuan ko kayo. Ayan Mahirap ba ang pagtatari? Mahirap pa. Para sa mga baguhan diyan. Sabi nga ni Mang Karding, ano ka lang, hindi man to mahirap mo, masipag ka lang. Di ba? Madali lang pagtatari. Nung lumabas na ako kay Mang Karding, marunong na ako sa umaga. Paglabas ko sabay, sabi ni maganda ka, pwede lumabas dito pag hindi ka marunong. Talagang sinikap ko ganun lang ano bang mahirap doon? Isang ikot. Tapos itupi mong ganon. Diba? Tapos sa ilalim. Tapos isang tupi mo. Tapos gamitan mo ngayon ng yung original na boots. Yan po yung Mang Karding to yung unang version. Gamitan mong ganan. Wag na yan. Isang isang piraso lang yan Ito na yung gagamitin natin. Hango rin to sa socket knife Itong socket knife dito. Ito bakal lang ito. Ito sa atin hindi bakal. Ibang material diyan. Equivalent ng bigat nito. Para mas mabigat pa itong Mas mabigat pa to. Kasi ito 3 grams lang to Ito lahat 3.4 grams lang to, parang sing-sing lang dito na maliit, di ba? Ganon. Ano bang mahirap yan, Lagay mo yan. Katulad ni Idol Mark Camilo C. Ugay, ang asinta nila dito lang, dito lang. Hindi yan sumisilip sa puwet, hindi. Dito lang. Parang pareho lang kami ni Idol. Then halos din kami pareho ni Lance. Taas naman na sungay nyo. Kilay nyo. Tignan mo pag mag-align di ba may video siya ngayon. Idol, paano master? Paano ka ba mag-align? Ay ibang klase, baliktad. Sabi ni Lance, ginanon niya pa. Ganun ako mag-align. Ano yun master? Ganon lang. Sabi ni Lance, di ba? Ganon din ako mag-align ng tari. Ganon ko lang Kita na yan. Huwag mo ganon sa puwit. Kasi makikita mo doon yung puwit, baka may tai pa doon. Baho yun. Hindi ganon si Lance mag-ganon sa puwit. Hindi. Tignan nyo yung bago niyang video. Tinanong siya, master, paano ka ba mag-align? Ginanon niya baba. Ginanon niya. Ganon din ako mag-align. Nandun lang Andun na yung alignment. Meron pa nga ako isang technique. Kunyari, nasasabungan ka, dumating yung katropa. Pare, ikaw magtari. Sige. Lapag mo yan. Isang tingin ko lang, alam ko na ang alignment yan. Okay. Alam ko na anong alignment. Alam ko na kung anong gagamitin na paunan. Alam ko na anong gagamitin. Isang salpak lang yan, yun na yun. Huwag mo nang silipin. Huwag mo nang igano sa puwet. Hindi yan. Pag maganon ako sa puwet, drama yun. Drama lang yun kasi yun ang karamihan ginagawa. Diba sa puwet ginaganon? Hindi, wala na yun. Hindi yan. Luma na yun. Ganon, nasa ilalim kami, ganon, Parang kay Lance, ginanon, Kita na yun. Baliktad, yun. Parang si, si Anthony Monya. Baliktad lang yun. Kaya pare, Anthony Monya, pasok kayo, ninyo. Meron na rin 200 members yan. Sa atin naman dito sa MRM Boots, almost mga 150 nationwide, ito yung ito yung napadala natin na mataas ang yung pagka open-minded nila. Nag-ship sila kaagad. Siguro nakikita nila na hindi naman sa akin tong original nito, si Mang Karding Manaloto naman.
sa Cavite. Shout out mga Cardingans. Di ba? Kasi ang bilis talaga. Parang ilang segundo lang to. Ilang minuto lang tapos ka na sa pagtatari. Ako pag ganyan, no? Kunyari, may sa lapag pa lang, alam ko ng alignment. Kuha ko ng paunan. Paglagay ko ng paunan ganyan, wala nang ano yan. Wala nang alignment yan. Kasi itong MRM, naka-align na yan eh. Mag-matter lang siya dito sa paunan. Paglapag mo pare, pagtingin ko, alam ko na yung paunan yan. 10mm ba yan o 18mm? Yung kanilagay dito, tapos ganyan ha. Wala nang asinta yan, wala na yan. Ginaganon-ganon. Ako mag-asinta ko, ganon lang, isang ganon, okay na yun. Tapos, ang importante yung eskwala dito. Yan ang tawag doon sa asinta na yan, veterans move. Ikaw pa naman magtari ng 23 years, kailangan pa bang i-memorize yan? Di na siguro. Mag-memorize ka kung mga ano ka lang, nagtupada ka lang, nanalo ka sa tupadahan ng 3 beses. Mag-memorize ka pa noon. Kakain ka pa ng maraming sakong bigas. Saka mo makuha yung veterans move. Yun. Katulad kay Mark Camilo C. Ugay, veterans move na yan. Pabalik na kami. Kayo papunta pa lang. Di ba? Nagpadala pala tayo nito sa United States of America, itong MRM. Kamahal yung courier sa DHL, 3,000 bayad pa lang doon sa courier. Buti nga nakalusot, kasi mahigpit yung California. Buti na lang hindi sana tinanggap yon. Buti may katropa tayo sa Bangko Sentral, na doon yung manager. Tanong ng taga-lead, sino ba yan ma'am? Ay kasama namin yan sa bangko. Yun, tinanggap kasi nalaman nila na nandun tayo sa Bangko Sentral, Dumaguete. Yun. Kaya yung panahon nito, yung nagpadala tayo nito, nasa Bangko Sentral pa ako nito. Tagal na, no? Mga 2020 ko to napadala. Tagal na, dami nito. Tagal na to eh. Sa Dumaguete pa ako nito. Ayan po, taga-Canlaon nito. Ayan si Peter. Taga-Canlaon yan. MRM user. Ganito kadami yung natin. Meron pang nito eh. Meron pang isang ganito kakapal na hindi ko makita. Basta kadami na yan. Shoutout sa iyo. Ngayon, may idea na kayo sana good luck. Idol. El Nino Conditioning. Shoutout the Walking Farm. Shoutout the Upper of Canlaon, Terry Maloloyon. Shoutout Isbap. Shoutout Vice Mayor dyan sa Island. Shoutout sa'yo. Pagdasal ko yung panalo. Maraming salamat sa pamahagi mo, Brad. 7th. Pasyal ka dito pag nauwi ka sa 7th. Pag ganado kang dumaan dito, daan ka lang dito, wala problema eh. Dito tayo. May pa tayo parating na mga this week siguro from Osami City. Ganun din magpa-tutor dito sa atin actual. At least marami tayo may Osamis, ikaw Kapatagan. Meron tayong Pagadian, meron tayong Maranding, marami tayong trupa. Meron tayong Cagayan de Oro. Yung North Cotabato, meron abot tayo North Cotabato, Abaw, Jensan, dami, naka-MRM. Sambuanga Sibugay, meron tayo dyan eh. Lalong-lalo na dyan sa Metro Manila. Lalong-lalo na dun sa Northern Luzon, kadaming naka-MRM dyan. Lalo dito sa sa Leyte, Sugod Leyte, meron tayo dyan. May natira pa bang tari? Wala idol, wala tayong ngayon. Kasi yung tari dito, Imang Karding, wala na yon. Pang museum na yon. Pwede mong makita. Pwede mong makita yung tari. Kasi yung tatlo papunta sa papunta sa Pangasinan. Nakatoka na yon.
So nag-iwan lang ako ng konti para merong makakita ng tari natin. Yung tari ni Mang Karding. Oo. Yan po, tari ni Mang Karding, oh. Oo. Yan po, tungsten po yan. Oo, hindi po ito pangbenta. Talagang personal use. At saka hindi ko na rin ginagamit. Oo. Baka masira. Souvenir ko na lang to. Dito. Tapos meron din, kung gusto mo makita rin yung tari ni... Hindi ko makita yung tari ni Paring Jobo, no? Na ginagamit sa World's Laser. Marupit din yung tari ni Paring Jobo, no? Kasi yung ginamit ko ng tari na yon, wala akong talo eh. Kaganda. Ay dito pala, oh. Tari ni, ano? Paring Jobo. O, pwede mo ito makita pag pumunta ka rito sa bahay. Oo. Yung kapatid nito, wala akong talo. Ginamit ko. Yan po. Halos pareho sila ni Mang Karding, oh. May sungay. Oo. Hindi yan singsing. Sungay yan. Yan po. Ang kapatid nito, ang dami kong ano, wala akong talo nun. Ginamit ko, nawala na lang eh. Napasa-pasa na sa mga tropa. Kasi ang ganda nga ng site. Oo. Eh, ikaw pa naman pang World's Laser eh. Diba? Sabi ko pare, eh parang Jobo. Oo, 2005. Bigyan mo ko ng ano, bumili ko santari na kanya ng ano, pang World's Laser. Yan po si Paring Jobo. O, Jack Patans. Shoutout mga Jack Patans, ha. Yan po si Paring Jobo. Wala na ngayon yan. Nasa stage, sa papalamig yan dun. Yan po, 2005. Tayo na ano dyan. 2005 tayo na turuan dyan. O, yung mga jackpot dyan, ha. Oo, wag kayong pahuli. Kasi yung ginamit natin kay Paring Jobo, yung parang ano yun eh, yung Mexican. Oo. O, hindi ko na ginagamit yun. Pati yung sila ni Mang Karding, Mexican yung pinagamit sa akin. May hirap ako dun. Nahirapan ako. Hindi ko talaga pinatuloy yun kasi lumabas na si MRM, yung rubber boots nito, na hango dun sa, hango siya sa ano, hango siya dito sa ano, dito sa socket knife. Kasi pag socket knife kasi hindi natin kaya sa masa, no, bibili nito 2,500. 2002 pa yun, 22 years ago. Kaya nag-imbento sila ng parang socket knife din na paslak mo lang doon. Ito yung unang gamit ko, no, for how many years din. Oo. After 10 years yun na yun, lumabas na si ano, MRM. Yun po yung kwento dyan, no. So, sa walang mga idea, talagang hango itong MRM dun sa no, socket knife. Ito parang socket knife ito. Tanggalin mo lang tong ano, tanggalin mo lang tong tainga dito. O, tingin mo diyan. Wala na, socket knife. Parang ganoon din ang socket knife ni Mang Karding. Ganyan, no? O, ganoon mo lang. O, lagyan mo lang ng talim dito. Wala na, socket knife na. Oo, pero pangmasa yung dinesign niya. O, para makabili tayo ng medyo mumurahin. Kasi yung time na yon, no, sa mga yung mga year na yan, 2002, meron pa akong nabilihan dito sa amin, dito sa Iligan. 250 lang ang tari. Kaya ka lang layo ng diferensya. 1.5. Tapos merong nabili na no, 250. O, di kalayo nun. Pangmasa talaga yon. Eh kung ikaw pa yung nagpa-practice, tung ka sa 250. Kadami ko nga tari na tag 250, pero malakas din pumatay. Oo. Depende lang talaga sa pagkabit. Oo. Nasa ano na yun. Oo. Pwede naman eh. Kung pagbigtang ka, di doon ka sa ano, sumasali ka ng derby. Oo. Kaya yung mga tari ko ni Mang Karding una, hindi ko gano'ng ginagamit. Bili ako ng mga pantupada. At saka pang ordinary lang. Oo. Yun ang ginagamit ko. Pero yung kang Mang Karding, tinatago ko. Ganun yun. Huwag mong gamitin yung mga mamahalin mong tari sa ano, lalo para mira mo. Wag na. O may katropa tayo dyan, si ano, coach. Hiniraman daw siya ng isang set, hindi na binalik. Huwag mo na ipaulit yun. Hindi, walang tari ngayon pamigay, pahiram, wala. Bili ka ng sarili mo. Oo. Bili ka ng sarili. Kamahal ng tari eh. Pag magpahasa ka, magkano pahasa, mahal. Eh kung maatas yan, mapudpod, bili ka naman uli. Eh mahal ang tari ngayon. Magkano pinakamura tari? 750? Oh, anong
ang mahal, 1.5. Meron pa nga 2.5 eh. Oo. Ordinary pa yon, mga ganito. Hindi pa yung sakit. 2.5 na yan. O di ba? Mga camstar lata yon. Mahal nun. Oo. Tapos pag bumili nga ng tari, ano lang, mga ilan-ilan lang. 3/4, 4 inches, mga ganon. Huwag mo damihan. Do, remi, pasulatido. Huwag mo sundin yun. Maubos pira mo nun. Yung kunti lang clearance doon sa inches, huwag. Ganon din si Mark Camilo, no? Yung pinapaliwanag niya kanina sa live. Shout out, Mark Camilo. O, lagi tayong doon eh. O, maganda yung mga topics. Nandoon din yung mga bigati na sila ni Justin Malabanan. Pinakita nga yung laban ni Justin Malabanan. Ganda oh. Ang alignment na ginamit doon yung kay Mark Camilo. Oo. Yung pantay mesa. Ganda. Tapos yung tari niya preset 1 o'clock. O basta marunong ka lang magkabit nun. At saka yung haba ng tari. Yun na yun. Magkalapit lang kayo ni dyan. Idol. Yung alignment namin no. Oo. Basta maganda. Importante. Maganda rin yung conditioning mo. Oo. Hindi yung dahil maganda na yung tari mo at saka alignment, tapos bulok naman yung manok, ay kailangan magkasama yun. Oo, maganda yung conditioning, maganda naman yung pagkagaping. Masalas yung tari, nakatagis, katulad nito, meron kami Torinox, bibinta ko to, galing Germany, kung sirong magkosyonada, mag-message lang kayo. Diba? 10 nito, naubos na. 12 to. Ito na lang isa na iwan, yung pandusi ko, personal ko. Ito na lang naiwan. Yan, dyan lang yan. O, sino may kusunada dyan? Oo. Turuan ko yung paano paggamit yan. Okay? So, pareho lang pala kay Lance ito. 18 inches lang yung kwan. Tingnan nyo yung video nila sa Facebook. Mayroon dyan. Meron dyan mga katropa niya. O, naglabas sila ng nila. Sabi naman kasi ni Lance, magbahagi tayo ng mga impormasyon tungkol sa pagtatari. Kung sino yung gustong kusunada, pasyal lang sa sa game farm niya sa Bacolod, sa Red Pot Game Farm sa Bacolod City. Sa Negros, hindi ko alam kung saan pan yun, no? Pwede ka doon kay kwento-kwentuhan kayo ni Lance. Oo. Nagtuturo yan doon. O, kung kusunada mo, magkasyos nga lang. Pero kung by chance itong November 15 kasi andun siya sa Expo dito sa IC3 Convention Center, baka makarating din ako. Kung magpamasahe lang ako, pupunta ako dyan. Pare, ilin nyo, kita tayo doon. Wala pa ako, ipon pa ako ng pamasahe. Mahal kasi. Magkano barko ngayon? 1 plus. Kailangan may extra tayo dyan. Magbayad ka pa sa expo na magkano? 500, 1,000. Di kailangan talaga may extra ka. Kailangan pagkahapon makauwi ka na. Okay? Sige po. Robin Sevilla is watching. Ilagay natin to sa YouTube. Sige, medyo mahaba na. Mahirap na ilagay ito. Sige, good evening na lang sa inyo lahat yan. Sige, maraming salamat. Shout out sa inyo lahat na mga naka-MRM boots. Okay, good luck po. May laban pa rin bukas. O laban kayo. Sige, good luck sa inyo lahat. More wins!